Okay guys, meron tayong Euro 125 dito, yung parang sniper ang forma. So gagawin natin dito, i-convert natin sa clutch cable. Yung dating semi-automatic to eh. Ay, ito po yung mga gagamitin natin na set na. Tsaka papalitan din natin ng clutch lining. Yan, FCC yung gagamitin natin. So ayan. Ito na siya oh. Kakalasin natin yung crankcase at saka yung apakan at tambutso. Ayan, kakalasin muna natin para tanggalin muna natin tong mga yung stock. So ipapalit natin yung bago, isang set na yon. Ayan, papalitan natin ng set na di clutch cable. So yan ang gusto ng may-ari, papa-convert niya. So ayan, habang kinakalas natin yung apakan at saka yung tambutso, yan, para mailagay natin ng maayos yung clutch cover. Yan, fast forward muna natin. So ayan, kalas na yung tambutso at saka yung apakan. Kalasin naman natin yung side cover, yung crankcase cover. So ayan, okay. Ayan, nagkalaglagan na yung laman loob nya. So hindi na natin kailangan yan, yung laman loob nya, kasi meron na tayong isang set na yung bago. Yan, itatabi lang natin yan yung stock para pagka sa sunod na gusto mo siyang ibalik, so buo pa rin. Ispatan lang natin to yung niya, centrifugal. Yan, tatlong spot lang, tapat-tapat, para hindi na siya hindi na siya umikot. Para yung clutch bell niya tsaka yung sabay na ng ikot. So ayan, ito yung mga bago. Ito yung ipapalit natin doon sa stock. So kompleto na to. Meron siyang toser, meron ng bearing, stick bearing. Isang set na talaga siya. Okay? Lalagay na lang natin, papasok muna natin yung mga stick bearing niya dyan sa mga niya, pwesto. Okay? Ayan, may stick bearing din dyan para pagka umikot yung ating yan, toser, malambot lang siya. So ayan, ting pukpok lang, wag lang masyadong malakas. Alalay lang yung pagpukpok para pumasok yung stick bearing. Okay? So ito na yung ibang mga parts niya. Yan, bali tatlong stick bearing yan, saka isang bearing doon sa clutch housing, saka may mga o-ring na yan. Yan, saka yung cable niyan dito na. So ayan, i-weldingin natin to. Yan, tatanggalin natin yan mamaya. I-welding natin yung centrifugal saka yung primary clutch lining para sabay-sabay na silang umikot. Okay. So ayan, i-fit lang natin yung stick bearing niya dyan. Ayan. Itapat nyo lang yung gagamitin yung pamukpok para pumasok talaga siya ng husto dun sa loob. Ayan, para hindi tumabingi. Okay. So ito naman yung stick bearing niya sa loob. So ayan, alalay lang din yung pagpukpok dyan para hindi magka-problema yung crankcase natin. Baka kasi pag sobrang lakas baka mabasag. So yan, lagyan nyo muna ng pampadulas yung gilid ng stick bearing para pag pukpok nyo, yan, madulas, maganda yung pasok. Ayan. So ayan, alalay lang din yung pagpukpok. Yan, dahan-dahan lang, huwag masyadong malakas. Tsaka mas maganda yan, ilagay nyo na lang sa hita nyo yung crankcase cover para hindi magagasgas pagka pinukpok. Yan.
Kasi malambot lang din naman papasukin yan. Basta tapat lang talaga yung needle bearing. Okay. Yan, susubukan natin kung matutulak niyo ba yung clutch lining dun sa loob. So, try natin kung papasok siya. Okay, so ayan. Ayan, kumakagat na. Ayan, cable na lang kulang. So ayan, sisit up na natin yung cable mamaya-maya. So ito yung bearing sa centrifugal niya. Kakabit na rin natin para smooth yung ikot ng centrifugal. Yan. Para hindi siya mag-iingay. Yan. Titesting natin uli. Yan. Testing natin kung mag-fit yung bearing ng centrifugal. Ayan. Ayan. Kunting pokpok lang para pumasok. Pag lang masyadong malakas. So, clutch lining naman. Tanggalin natin yung clutch lining. Papalitan din natin ng bago to. Ayan. FCC yung gagamitin natin. Ayan, magandang klase ito. Ayan, 5 piraso na clutch lining. Parang sa TMX 125. Ayan, same lang sila ng clutch lining yung sa Euro 125 Sniper clone. Yan. Okay. Yan yung mga parts na yan. Hindi na natin kailangan yan. Itatabi na natin yan. Pag nagsawa ka sa clutch cable, yan, pwede natin ibalik yung stock. Yung semi-automatic nya. So, yan. Pero ngayon, yan, tabi muna natin yan. Patabi lang natin sa may-ari. Okay. Biglang dumilim. Nawala yung ilaw yun. Yan. Okay. Yung lining natin na bago. Yan. Tsaka yung mga gasket natin yan. Plato na yan. So dito muna tayo. Ididikit muna natin tong clutch shoe sa centrifugal sa clutch bell. So ayan. Pag nag-building kayo, ipifit nyo muna dyan sa motor kasi yung spline nya baka hindi pumasok pag tinanggal nyo yan tapos i-welding. So dyan nyo muna, huwag nyo muna tanggalin. Idikit nyo muna yung clutch shoe dun sa clutch bell habang hindi nyo natatanggal. Habang nakasalpak pa dyan, yan. Kasi para masintro natin yung ma-align natin yung kanyang spline. So pag dumikit na yan, tanggalin natin tapos ipo-pull weld natin. Kakapalan natin yung welding natin sa tatlong gilid para hindi talaga siya makalas. Ayan, pero bago kayo mag-welding, kalasin nyo muna yung spark plug cap tsaka yung battery. Tanggalin nyo yan. Or para sigurado kayo, kalasin nyo yung CDI. Yan, para walang magiging problema. Okay. Ayan, at i-double check nyo rin Ingatan nyo tingnan nyo yung carburetor. Tingnan nyo kung walang tagas na gasolina bago kayo mag-welding. Para iwas disgrasya. Okay. So ayan na. Tinanggalan natin doon dahil naispatan na natin ng gilid, tatlong gilid. So ayan. Kakapalan natin yung pagwe-welding natin dito sa clutch shoe tsaka sa clutch bell. Yan, para hindi siya makalas pagka nananakbo na. Okay? Yan, dudublihan lang natin ang tatlong gilid. Okay, medyo masakit sa mata. Huwag nyo lang titigan yung pagwe-welding. So, ganyan lang po ang proseso ng modified ng clutch cable. So, ayan maganda na yung pagkalapat. Ayan makapal na yung tatlong side ng pagka-welding. So, ayan titesting na natin yun. Pumapasok na siya sa kanyang spline. Yan ang mahalaga doon pagka nag-welding kayo. Kailangan dyan muna siya sa motor, wag nyo munang kalasin para
para align yung kanyang mga spline doon sa ano, sa centrifugal at saka sa clutch lining. Kasi pag kinalas nyo yun, tapos pagbalik nyo, baka hindi siya tutugma doon sa pinaka gear nya, so hindi nyo may papasok. Kakalasin nyo na naman yung clutch yun nya para itapat. Okay, so ganun lang. Yan na yung bago natin na clutch lining. I-install na natin para matesting natin mamaya maya kung okay ba yung ating pag-modified ng semi-automatic to clutch cable. Okay, so ayan na, naikabit na natin yung clutch lining. So sabay-sabay natin ipapasok to yung centrifugal na winelding natin at saka itong clutch housing. So ayan, sa pagpasok naman yan, sabay-sabay yung clutch housing tsaka yung centrifugal. Yan, ikutin nyo lang hanggang sa pumasok doon sa spline. Yan, kasi minsan talaga mahirap din siya ipasok pagka diretso yung tulak mo. So kailangan mo lang ikot-ikutin para mag-fit siya doon sa mga spline nya, para maipasok, mailapat mo ng gusto. Right? So ayan, lalagay na natin yung kanyang lock tsaka yung nut, yung lock washer tsaka nut, pati yung dito sa clutch housing. Ayan, lagyan na rin natin ng lock nut. Ayan, sisikipan na natin para tatry na natin yung ating clutch cable kung okay ba yung ano nya, pick up nya. So ayan, babalik na natin yung clutch spring. Ayan, higpitan lang natin. Okay, so 4 na nut. Okay, yung gasket, so Tiger gasket yung ginamit natin. Maganda to Apple at saka Tiger yan, magagandang gasket yan, hindi yan nabibiyak pagka hinigpitan mo. So ayan, kabit na natin yung crankcase cover, yung ating modification na clutch cable. So ayan, i-align lang natin, papasok lang natin dun sa dowel nya, kunting tulak-tulak, kunting pukpok para pumasok. Yan, gamitan nyo lang ng rubber mallet para hindi magagasgasan yung bagong crankcase cover. O yan, ayan, tumutulak na, makapit na. So next natin, lagyan ng mga tornilyo yung gilid, tapos ilalagay na natin yung clutch cable. Yan, i-assemble pa natin yan dito sa manibela kasi magbubutas pa tayo dyan sa fairings nya sa taas para lumabas yung clutch lever, kasi bangga doon sa cover nya sa ano sa doon sa may manibela. So kailangan lang natin tabasin yung plastic cover nya para mag-fit. Okay, so ayan, kabit natin yung bracket ng clutch cable. Diyan natin sasabit mamaya yung clutch cable para diyan tayo makapag-adjust kung malalim or mababaw lang yung ating piga. Okay, so ganito lang gagawin nyo yung technique para pag sabit nyo ng clutch cable. So madali lang siyang isabit. Yan, lagyan nyo lang ng Phillips screw or flat screw, tapos hahatakin para ma-indicate nyo yung clutch cable dyan, maipapasok nyo dyan sa kanyang toser. Yan, okay, so ayan na, kabit na natin yung clutch cable. So dito naman tayo sa bandang itaas, sa may ayan, bandang manibela. So dito tayo magtatabas ng plastic nya kasi bangga dyan sa clutch lever natin. Okay, susukatan lang natin ng ano kung saan siya banda ipupwesto. Ayan,
Okay. So final, dyan na natin siya ilalagay. Yan yung sukat niya. Right. So ayan, yan yung pinakapwesto niya. Lagyan na natin, ilalak na natin. Lagyan natin tornilyo. So mamaya titesting natin. Tingnan natin kung maganda ba siya pagka set up. Okay. So ayan, tapos na, naikabit na natin. So mag-a-adjust na lang tayo dito sa ibaba. Ayan, para makuha natin yung tamang clearance ng pagpiga natin. Okay, testing na natin. So ayan, maganda yung pagkakabit natin, tumatalon-talon pa. Ayan, okay.